Mabigat na hamog ng Setyembre ang bumalot sa harap ng antigwang parokya ng San Bartolome nang humimpil sa tarangkahan ang tatlong magkapatid. Si Amira na 9 na taong gulang, si Karim na 8 at si Joel na 6. Pawang balot ng alikabok at may sapatos na ang mga talampakan ay sumisilip. Bitbit ni Amira ang isang kinakalbong teddy bear na kulay kaping pinakuluan. Naiwan sa kanila nang inabago ito pumalaod sa karinderyang sinunog ng sakunang hindi na nila naunawaan. Nakalawit sa bulsa ni Karim ang basyong lata na itinakas pa niya mula sa tambak ng basura. Nagsisilbing alkansya ng nag-iisang bariyang iniabot sa kanila ng isang pasaherong nagmamadaling sumakay ng jeepney kanina. Si Joel habang pinipisi lang laylayan ng duster ng kapatid ay pilit itinatago ang paghilik ng kumakalam na sikmura. Mag-aalas 9 ng umaga at sa loob ng simbahan, naririnig pa ang huling nota ng organo. Nilalandas na nga deboto ang maalikabok na kahoy ng pew, malumanay na nakayuko, nagpapasalamat sa liwanag ng bagong araw. Hawak ng mga bata ang payak na pag-asang makasingot man lang ng tinapay sa kantina sa likod ng kumbento pagkatapos ng misa. Ngunit bago pa sila makapasok sa malaking pintuan, hinarang na sila ng matandang sakristan mayordomo na si Mang Hilario. "Huwag kayong papasok, dumidikit ang putik nyo sa marmol. Diyan muna kayo sa labas," mariing sambit niya. Sabay itinuro ang bakod ng bakal na parang sinusukatan ang kanilang dungis. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, paki-comment naman sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood. At kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like, i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Napatras si Amira. Sinigdo ang dibdib niya nang marinig sa loob ng tarangkahan ng ilang bulong, "Nandito na naman yung mga pulubi." Kasama ng paghagikik ng asul na bestidong ale na bagong galing Alabang. "Kuya, di po kami manggugulo. Makikinig lang po kami sa pari," pakiusap ni Karim, sabay nguso sa malaking rebulto ni San Bartolome. Ngulit tila kasing tigas ng poste ng Meralco ang puso ng sakristan. "Magdasal kayo sa kalye. Hindi rito bahay ampunan ng simbahan," giit ni Mang Hilario habang nagbubuntong hininga, kasabay ng malakas na palahaw ng kampana sa tore. Sa loob, nagsimula nang magsalita si Padre Celso, bagong talagang kura na mas sanay sa tahimik na monasteryong bundok kaysa sa iglap ng lungsod. "Mga kapatid, ang ebanghelyo ngayon ay tungkol sa mga bata. Hayaang lumapit sa akin ang maliliit." Ngunit dahil nakasara ang pinto matapos papihitin ni Mang Hilario, halos siper na lang ng hangin ang umaabot sa tatlo. Nagtungo sila sa gilid ng bakod, naupo sa malamig na simento. Kinalong ni Amira ang teddy bear, pinahid ni Joel ang ubod na dumi sa sakong at tinangka pa ring ngumiti sa kapatid. Nguit nang lingon niya ang pinto, nakita niyang sinasalubong ni Mang Hilario ang isang pulpul na journalist mula sa City Chronicle. Binibigyan ng upuan may unan sa harap, habang sila walang pahingahan. Pumasok sa isip ni Karim ang ideyang ipunin ng loob ng lata. Binilang niya, 35 piso at 1 dosenang barya. "Pwede tayong bumili ng pandesal," bulong niya. Umiling si Amira, "Kailangan pa natin mamaya." 8 pa lang ng gabi kahapon, napaalis na sila ng mga gwardiya sa lumang overpass kung saan sila namamahinga kapag umuulan. Sinitsitan at tinakot na ipapakulong dahil nakasisira ng tanawin. Kaya naglakad sila hanggang dito, inaasahan ng simbahan, bahay lang lahat ang magiging kanlungan. Tumayo si Amira, hinula ang dalawa. "Kung di tayo papasukin, pakinggan na lang natin mula rito," sabi niya. Kaya pumuesto sila sa paa ng bakod kung saan sa pagitan ng 2 rehas, kita ang altar at maliit na bahagi ng pulpito. Tinitigan ni Joel ang kandilang nagliliwanag sa imahe ng birheng nakaputing belo. Hinihiling na makita sana ulit ang nanay at tatay na matagal nang hindi umuwi nang mula nang makulong sa utang. Sa loob, nagtapas na ang misa. Lumabas ang ilang deboto, hawak ng libreng tinapay na ibinibili ng Diocesan Volunteer Group. Ngunit bago pa makalapit ang mga bata, muli silang hinarang ni Mang Hilario. "Sabi ng bawal kayo rito." Napasubsob sa dibdib ni Amira ang teddy bear, lalong nang mapansin niyang isang nakataling rosaryo sa bulsa ng sakristan. Rosaryong kahawig ng iniwan ng kanyang lola sa probinsya. "Pero kuya, gutom kami," pakiusap ni Joel, nanginginig ang boses. Tulukan sila ni Mang Hilario, tumila po ng lata ni Karim, kumalat ang barya. May ilang sumulyak,
Ngunit agad umiwas ng tingin. Mas mahalaga raw na makauwi at makapananhali ang hindi naaantalang konsensya. Sa gilid ng hagdan, pinulot ni Karim ang nagkalat na barya habang pumatak ang luha niya sa semento. Lumapit si Padre Celso, wala sa loob na nasaksihan ng esena matapos tumawid sa kabilang pinto. Anong nangyayari rito? Hindi sumagot si Mang Hilario, bagkus iniakyat ang tray ng tinapay papasok. Mga bata po, lagi nang nakatambay, hindi po yan maliligo. Natatakot si sakristan, baka makalat yung dumi. Tumihim si Padre Celso, binalingan ng tatlo. Anong pangalan ninyo? Tumingin si Amira sa pari, nagsimulang magsalaysay kung paano sila nawalan ng bahay, nang pinaalis ng may-ari ng lote, kung paanong tinangkang ipamigay ng DSWD sa magkaibang ampunan ngunit tumakas sila para manatiling magkasama, at kung gaano nila hinahanap ang magulang na naglalako dati ng basahan sa pamilihan. Napatungo si pari, narinig sa tinig ng bata ang salitang pagtitiis na hindi tinuturo sa seminaryo. Pasok kayo, kukuha tayo ng makakain. Alok niya, ngulit muli, sumabat na si Mang Hilario na nakapamaywang, "Pare, kalinis ko lang ng hallway, mangingiwan lang yan ng bar sa lababo." Sinagot ni Padre Celso ng mahihinaon ngunit mariin tinig. Mas malakas ba ang bara ng lababo kaysa sa kasalanan ng pagtaboy sa duka? Naputla ang sakristan, hindi alam kung sa gulat o hiya. Tinapik ni Padre ang balikat ng bata. "Halika." Habang naglalakad papasok ang apat, 3 bata't pari, nakasunod ang usap-usapang may masangsang na amoy na raw kumakalat. Ngunit sa unang patat ng liwanag sa loob ng bakuran, lumingon si Padre Celso sa madla at nagwika. Kung tayo'y nagdiriwang ng Eukaristiya, ngunit hindi natin kayang yakapin ng batang gutom, mas mabuti pang manahimik na lang ang kampana. Natahimik ang nagkukwentuhang katikista, pati si Mang Hilario ay napaupo sa bangkito ng sakristiya, mariing pinipisil ang hawak na rosaryo. Sa maliit na kusina sa likod ng kumbento, pinaupo niya ang mga bata. Ibinuhos sa 3 plastik na baso ang gatas na nalalapit ng mapanis. Hinati-hati ang 11 pirasong pandesal at ang nalalabing palaman. Habang kumakain, inilapag ni Joel ang teddy bear sa mesa. Nang mapansing unti-unti nang natutunaw ang hilatsa, katas ng gatas ang tumatalsik sa lumang balahibo. Nakangiting pinuno ni Padre Celso ang isang planggana ng tubig, naghanap ng lumang sabon at sinabing, "Kung papayagan ka, maliliguan natin si Mr. Bear." Natawa ng bahagya ang mga bata. Unang beses na tumawa ng hindi nanginginig sa takot. Habang nagsasagad-sit ang tubig sa lababo, tinungo ng pari ang aparador, naglabas ng 3 asul na kamisetang pang choir members na sobra sa bilang. "Para sa inyo," anya. Nayakap ni Karim ang bago niyang damit, amoy panic ballpen at lumang kahoy. Ngulit para sa kanya, bagong buhay. Nang dumating ang tanghaling tapat, sinamahan ni Padre Celso ang 3 sa opisina ng Caritas na katabi ng simbahan. Nakipag-usap siya upang ma-file ang kaso ng nawawalang magulang. Nagpresenta ring maging foster guardian hanggat hindi pa sila natatagpuan. Tumanggi raw sa una si Vicar General sapagkat bata pa sa kura si Padre Celso at sandamakmakang gawain. Ngunit nang pinakita niya ang sariling savings na nakalaan dapat sa pagpapaayos ng kumbento at sinabing habang hindi pa tapos ang kisame, uunahin ko munang silungan ng kaluluwa, pumirma ang opisyal ng walang tanong. Ngunit ang pinakamalaking himala ay ng sumunod na linggo. Nakatayo si Mang Hilario malapit sa pinto, dala ang layaya ng barong pangliturhiya, handang harangin kung sino man. Ngunit nang masilip niya ang 3 bata na nakaputing kamiseta ng junior choir, bitbit ni Amira ang malinis ng teddy bear, nakapila sa komunyon, at nangiti pa kay Joel na nagsindi ng kandila. Parang may kalansing na kumatok sa kanyang dibdib. Sa humilya, binanggit ni Padre Celso ang talinhaga. Nang bunuksan natin ang pinto ng simbahan, akala natin tayo ang nagligtas sa mga batang ito. Ngunit sila ang nagpaalala sa atin na ang Diyos ay matagal nang nasa labas, kumakatok sa ating pusong nakapinid. Nalunok sa katahimikan ng buong nabe, ilang mata ang napuno ng luha, kahit ang matatawid na halakhak ng choir ay napalitan ng pagkumpas ng puso. Sa sulok, itinago ni Mang Hilario ang kumikirot na hiya. Pagkatapos ng misa, nalapitan niya ang 3, iniabot ang tray ng tinapay. "Pasensya na kayo,"
Mahina niyang bulong habang nakatingin sa basag na simento. Laking gulat niyang nang ilahad ni Karim ang lata. Ngayon ay puno ng limos na iniabot ng mga taong humanga sa kanilang pagkanta. At sabihin, "Kuya, hati tayo. Tulong po yan para sa walis at florera. Gawin nating maganda sa lahat." Naiyak si Mong Hilario. Napaupo sa unang baitang. Pinunasan ng matang tinatampal ng habag na tila matagal nang naunsami. Lumipas ang mga buwan, natagpuan ng magulang, nabawi mula sa pagamutan matapos ang makalawakang operasyon sa may pabrika ng paputok. Pabalik sila sa simbahan, gabing bisperas ng Pasko, upang sunduin ang mga bata. Ngunit nang matanaw ni Mang Hilario ang pamilya sa tarangkaan, hindi niya mapigilan ang luha. Sa di kalayuan, nagnining bilang lanternang may hugis puso. Inisabit ni Joel sa gitna ng rehas bilang paalala na kahit na anong pagtataboy, uusbong pa rin ang ilaw. Sapagkat hindi kayang patayin ng takot ang pag-ibig na may layayan ng pawis at putik. At kung mapapadpad ka man sa antigwang parokya, tanungin mo si Padre Celso kung ano ang pinakamahalagang relikya sa simbahan. Hindi niya ituturo ang gintong saig na tabernakulo, kundi ang lumang teddy bear na naka-frame sa gilid ng altar katabi ng lata ni Karim at 2 laruang pamaypay na gawa ng papel. Sabi niya, iyan ang tanda na minsan may 3 batang pulubi na nagdala ng tunay na ebanghelyo na sa kahit na anong anyo, putikan, gutom at takot, naroon pa rin ang Diyos na kumakatok at tayo'y naliligtas tuwing tayo'y natututong lumapit, yumuko at magsabi ng, "Pasok po, Panginoon." At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Anong aral ang inyong napulot? Huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel ko dahil ang suporta niyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga para sa bago nating kwento.